Kumusta? Super Pinoy Movie Recap po. Welcome sa aking channel. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Huwag na nating patagalin pa mga ka-recap. Halika, panoorin natin. Isang convoy ng militar ng United States na naglalakbay mula sa Area 51 ang bumangga sa isang kotse sa highway sa labas ng Las Vegas. Ang kargamento ng convoy ay isang zombie na nakatakas, pumatay at nanghawa sa ilang mga sundalo bago tumungo sa lungsod. Doon, nahawa nila ang karamihan sa populasyon ng lungsod. Matapos mabigo ang interbensyon ng military, pinag-quarantine ng gobyerno ang lungsod. Makalipas ang 6 na taon, ang may-ari ng kasino na si Blake Tenoka at ang kanyang kasamang si Martin ay lumapit sa dating residente ng Las Vegas at mersenaryong si Scott Ward tungkol sa isang trabaho upang mabawi ang $200 milyon mula sa kanyang casino vault sa Las Vegas bago mag-deploy ang militar ng isang tactical na nuclear strike sa lungsod. Nag-alok si Tenoka kay Ward ng $50 milyon bilang bayad sa trabaho. Pumayag si Ward matapos naniwalang nahawa ang sariling anak at kinailangan sarili niya itong patayin, at wala na siyang problemahin. Kinuha niya ang kanyang mga dating kasamahan sa grupo na sina Maria Cruz at Vandro, kasama ang piloto ng helicopter na si Marianne Peters, Volcracker Ludwig Dieter, at Chicano sharpshooter Mikey Guzman, na kasama ang kanyang kasamang si Chambers. Sumali si Martin sa team para bigyan sila ng access sa casino. Si Ward ay lihim na nag-alok ng $15 milyon bawat isa para sa kanyang sarili, Maria at Vandro, bilang lahat sila parehong dating nasa militar. Si Peters ay inalokan ng $2 milyon. Nag-sign up si Mikey para sa $500,000. Si Ludwig ay inalokan ng $250,000. Ang noalay na anak na babae ni Ward na si Kate, na nagtatrabaho sa isang quarantine camp, ay nagturo sa kanila kay Lily, isang smuggler na pamilyar sa lungsod, na nag-recruit din kay Bert Cummings, isang mapang-abusong security guard ng kampo para sa $20,000. Inalok ni Ward kay Kate ang kabuuan ng kanyang bahagi na $15 milyon kapalit ng kanyang tulong. Nang malaman ni Kate na inihatid ni Lily ang kanyang kaibigan na si Gita sa Las Vegas, iginiit ni Kate na sasali siya sa grupo kahit tutol si Ward. Naghahanap din si Gita ng pera galing sa kasino, bagaman $5,000 lang, para makalabas sa quarantine camp para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng isang engkwentro sa isang tigre na zombie sa pagpasok sa Las Vegas, sinugatan ni Lily si Cummings at ipinaliwanag na ang isang grupo ng mga matatalinong zombie na kilala bilang Alphas, ay magbibigay daan sa ligtas na daanan bilang kapalit ng isang sakripisyo. Isang babaeng alpha na kilala bilang Queen ang nagdala kay Cummings sa Olympus Casino, kung saan siya hinawahan ng pinunong alpha na si Zeus. Pinangunahan ni Lily ang grupo sa isang gusaling puno ng hibernating, normal na mga zombie. Nagigising lang sila kapag may liwanag na tumama sa kanilang mga mata. Lumikha si Ward ng landas sa pagitan ng mga zombie sa pamamagitan ng mga glow stick. Nang inakusahan ni Chambers si Martin na mayroon itong lihim na motibo, inilihis nito ang kanyang landas, at nagising niya ang mga zombie. Matapos siyang mapaligiran at makagat, pinaputukan ni Guzman ang canister ng gasolina sa kanyang likod, na ikinamatay niya at ang nakapalibot na kawan ng zombie. Pagdating sa kasino ni Blake, natagpuan ni Dieter ang isa pang hanay ng mga blueprint para sa vault, na nagpapahiwatig na nagpadala si Tenoka ng ibang mga grupo bago sila. Sinabi ni Martin na wala siyang kaalaman tungkol dito, tinorn on ni Ward at Kate ang kuryente, hinanda ni Peters ang helicopter sa bubong, at si Dieter ay nagtrabaho sa vault. Samantala si Gita ay ipinahayag na buhay at nasa kustodiya ni Zeus. Pinapanatiling buhay ni Zeus ang mga nahuli na tao at isa-isa silang dinadala para sa piging. Si Martin at Lily ay nananatili sa labas sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbabantay, ngunit sa halip ay hinihikayat ang Reyna para lumabas. Pinugutan siya ni Martin at kinuha ang kanyang ulo. Lumalabas na si Lily ay nagtatrabaho para kay Martin at Tenoka, ngunit naisip niya na si Martin lang ang nangangailangan ng vial ng dugo ng Reyna. Sinabi ni Martin na gustong gamitin ng kanyang amo ang ulo ng Reyna para magkaroon ng kapangyarihang lumikha ng sarili nilang hukbo ng zombie. Natuklasan ni Zeus ang kanyang katawan at ibinalik siya sa Olympus Casino, na inihayag na ang Reyna ay buntis ng isang zombie na fetus. Galit na galit, itinuro ni Zeus ang mga alpha sa kasino. Ang isang news report ay nagpapakita na ang gobyerno ay nagpasulong ng nuclear strike na nagbibigay sa grupo ng humigit kumulang 70 minuto. Habang binubuksan ni Dieter ang vault, natuklasan ni Ward na umalis si Kate para hanapin si Gita. Habang hinahanap siya ni Ward at Cruz, lumitaw ang mga alpha at pinatay si Cruz.
Kinulong ni Martin ang grupo sa basement, nagpapahiwatig lang na ang ulo ng zombie lamang ang pinapahalagahan ni Blake na maaaring lumikha ng hukbo ng zombie para sa gobyerno at nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa pera sa vault. Nang lumabas siya, natuklasan niyang ninakaw ni Lily ang ulo ng Reyna at inatake siya ng tigre hanggang sa mamatay. Sinubukan ni Vandro na labanan si Zeus na pumasok sa silong ng vault ngunit madali lang itong dinaig. Isinakripisyo ni Dieter ang kanyang sarili para ligtas na maipasok si Vandro sa vault. Nakarating sina Ward, Lily, at Guzman sa lobby, kung saan sinalakay sila ng mga zombie at dinagsa si Guzman, na nagpasabog ng kanyang mga granada, na pumatay ng mga maraming zombie kapalit ng kanyang buhay at sumira ng perang dala niya. Tumungo sina Ward at Lily sa bubong para sa helicopter. Lumabas si Zeus sa basement at tumungo sa bubong at hinarap sila nito. Inabala siya ni Lily gamit ang ulo ng Reyna nang makatakas sina Ward at Peters. Napatay ni Zeus si Lily, na sumira ng ulo ng Reyna sa pamamagitan ng pagbagsak nito galing sa bubong. Dinala ni Peters si Ward sa Olympus Casino para kunin si Kate. Sa loob, nahanap ni Kate si Gita at napatay din nito si Cummings na ngayon naging zombie na. Hinabol sila ni Zeus papunta sa helicopter ni Peters at aksidenteng nabaril ni Ward si Peters na naging sanhi ng biglaang paglipad ng helicopter. Dinaig ni Zeus si Ward at kinagat siya. Habang sumasabog ang Las Vegas, nag-ambala si Zeus sa silaw nito at pinatay siya ni Ward. Ang shockwave ng pagsabog ay naging sanhi ng pag-crash ng helicopter na ikinamatay ni Peters at Gita. Nakaligtas si Kate at nahanap si Ward na nagbigay kay Kate ng pera para magsimula ng bagong buhay bago siya maging zombie. Pinatay siya ni Kate at napaiyak habang may dumating na rescue helicopter. Nang makaligtas sa pagsabog, lumabas si Vandro sa vault dala ang natirang pera at kalaunan ay nagrenta ng eroplano para dalhin siya sa Mexico City. Nagtapos ang kwento sa paglipad ni Vandro at natuklasan niya na siya rin ay nakagat.